Hello, it's me again, Jerry Almasan. Welcome to my YouTube channel. Part 2 ng Facts and Effects of Alcohol. Nabanggit ko po doon sa Part 1 na ang 10 mils or 10 grams pure alcohol ay katumbas po ng tinatawag na 1 standard drink. Ang advice po ng mga dalubhasa at kaming mga practitioners dito sa alcohol and other drug services ay huwag lumagpas ng 1 standard drink ang iinumin yung alcohol sa isang oras. Kapag uminom po tayo ng 5 standard drinks or 10 na standard drinks sa isang oras, doon po magkakaroon ng problema sa ating dugo. Kakalat ang alcohol dahil ang kaya lamang i-metabolize ng ating atay ay 1 standard drink sa isang oras bago lumabas sa ating system, sa ating katawan. Ngayon, kung ikaw ay magmamaneho ng 3 standard drinks dito sa New Zealand, ang law po dito hanggang 250 micrograms pagka ikaw ay binretelize. Isa po itong machine na pahihingahin ka at lalabas po rito kung ilang alcohol ang nasa system mo. So, dati-rati 400 micrograms, ngayon po I believe with all my heart 250 na lang po o binabaan nila. Kasi marami pong mga drink drivers na nakakabangga ng mga inosente sa community, kaya hindi po safe ang magmamaneho ka na ikaw ay nakainom. Mas maganda na ikaw ay merong kasamang sober na magmamaneho. Paalala lang po ito kasi Pasko, Christmas season, hindi lang maraming regalo, maraming handaan, maraming putahe, maraming dessert or pudding kung tawagin namin dito, marami ring alcohol. So, ingat po at meron ding tinatawag tayong mga health issues na dinudulot ng alcohol, tulad halimbawa ng cirrhosis. Narinig natin siguro ang mga may cancer sa liver, namatay po sila dahil sa cancer sa atay. At ang pag-aabuso ng alcohol sa katawan, pwede po ito talagang mangyari. At maraming namamatay na merong cancer sa atay dahil sa pag-aabuso sa alcohol. So, napakahalaga po na meron tayong edukasyon tungkol dito. Wala itong pagkakaiba nga doon sa sinasabi ko kanina, na pag kumain ka ng maraming taba, ayan na, cholesterol, sakit sa puso, atake de corazon, tapos hypertension, high cholesterol, yung kumakain tayo ng maraming maasukal, masyadong matamis, ayan na, diabetes. At kung tayo po'y predisposed, may lahi na ganito, mabuti pang umiwas po tayo sa matatamis, sa mga maalat, at sa alcohol. Lalo na kung meron pong lahi ang ating mga magulang, ating mga lolo na panayang inom o panay na may mga diabetes. Let us break the generational curses. Nawa makaiwas po tayo sa mga bagay na ito. Meron din naman ako nabalitaan na uminom ngayong gabi at natulog na madaling araw ng 2 oras lang, paggising nagmaneho. Di nyo po ba alam na ang alcohol ay nasa sistema mo pa rin? Nandito pa rin yan sa sistema ng ating katawan. Hindi yan basta nawawala. Kaya the best talagang payo na binibigay ng mga dalubhasa at kaming mga
practitioners sa alcohol and drugs ay uminom kayo ng 1 standard drink sa isang oras. Pero kung uminom ka ng 10 sa isang oras and then natulog ka lang ng isang oras, tapos magmamaneho ka, mahuhuli ka pagka ikaw ay pinull over ng pulis. So, ingat po mga kapatid, mga kaibigan. Personally, hindi po ako nainom ng alcohol. Patikim-tikim lang. No, talagang iwas po ako sa mga bagay na ganito. Hindi po maganda sa aking kalusugan. Pero kung pinapayuhan kayo ng doktor na uminom ng red wine dahil meron pa po kayong health condition, well, you can do that. At ito po ay makakatulong sa inyo. So nawa ang maikling part 2 ng facts and effects ng alcohol ay makatulong po sa atin. Naalala ko po ang isang kwento na tungkol po sa wolf. Itong wolf, pagka pala hinuhuli ito ng mga Eskimo, traditionally ang ginagawa nila, kumukuha po sila ng double blade, sinasawsaw nila sa dugo ng hayop, patutuyuin, sasawsaw, patutuyuin, sasawsaw, patutuyuin, hanggang maging 1-inch thick ito pong dugo na nakabalot na sa double blade. So ngayon itutusok po sa lupa yon ng Eskimo. Sa gabi, lalapit ang wolf, ililik niya ito, masasarapan siya, ililik niya ulit, ililik niya, tuloy-tuloy na ililik niya, hanggang hindi niya namamalayan, sarili na niyang dugo ang kanyang iniinom. At ang ngalangala niya ay nai-slice kasama ng kanyang dila. So, ganun po ang nagiging dependent sa alcohol. Kapag uminom ka at nagtuloy-tuloy at walang kontrol, walang edukasyon tungkol dito, delikado po. Maaaring madatnang kang patay, may cancer, at marami pang ibang health issues na idudulot ito. So, ganun po ang mga Eskimo. Paggising nila sa umaga, nakakita sila ng patay na wolf. So, be careful po mga kaibigan, mga kapatid. God bless you all. Till next time. Share nyo lang po ito kung meron po kayong kilalang nangangailangan ng konting edukasyon, konting paalala sa mga kaibigan natin at mahal natin sa buhay. God bless po.